part 1 of the story. Ang pagpasok ng bagong school year ay palaging puno ng excitement at kaba. Pero sa taon na ito, iba ang pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon, may isang bagay na nagpalakas ng loob ko. Si Russell. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang tahimik kong pagkagusto sa kanya. Basta, isang araw, natagpuan ko ang sarili ko na palaging nakatingin sa kanya sa klase, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Kaya nang malaman kong magkakaroon kami ng isang field trip sa La Union, hindi ko pinalampas ang oportunidad. Alam kong makakasama ko siya, kahit pa sa simpleng paglalakbay lang. Sa bus pa lang, ramdam ko na ang kaba. Sa bawat paglingon ko sa likod, hinahanap ng mga mata ko si Russell. Nakaupo siya malapit sa bintana, nakatingin sa labas, tila may sariling mundo. Habang naghihintay kami sa bus na umalis, biglang bumuhos ang ulan. Parang simbolo ng kung ano ang mangyayari sa araw na yon, hindi ko alam. Pero may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Tumabi sa akin si Mia, ang kaibigan ko. "Uy, Ian, excited ka yata?" Pangiting tanong niya. Ngumiti lang ako, pero sa totoo lang, hindi excitement ang nararamdaman ko, kundi kaba. Habang umaandar ang bus, sinubukan kong makipag-usap kay Russell. "Uy, Russell, ano plano mo sa La Union?" Tanong ko, sinubukan kong gawing casual ang tono. Nagulat siya nang marinig ang boses ko. Siguro mag-swimming, mag-surfing. Ikaw?" Sagot niya. Sabay ngiti. Sa simpleng sagot niya, parang may kuryente na dumaloy sa katawan ko. Sa loob ng ilang oras na biyahe, sinubukan kong makipag-usap sa kanya, paminsan-minsan. Mga simpleng tanong, mga walang halagang usapan. Pero bawat sagot niya, bawat ngiti niya, ay tila musika sa tenga ko. Pagdating namin sa resort, agad kaming nagpunta sa aming mga kwarto. Ang mga kaklase namin ay nagpaplano ng kung ano-anong activities. "Ian, sama ka sa amin mamayang gabi. Mag-night swimming tayo," yaya ni Mia. Tumango ako, pero ang nasa isip ko ay kung paano ko makakasama si Russell. Nagulat ako nang bigla siyang lumapit. "Ian, tara. Maglakad-lakad tayo sa beach," anyaya niya. Wala akong inaksayang oras. Agad akong sumama sa kanya, iniwan ang ibang kaklase. Ang paglalakad namin sa buhangin ay puno ng tahimik na pag-uusap, mga kwentong hindi ko inaasahan na magiging parte ng araw ko. Habang naglalakad kami, biglang may narinig kaming sigaw mula sa malayo. "Tulungan niyo kami!" Sigaw ng isang babae. Tumigil kami at nagtinginan. Nagmamadali kaming tumakbo, papunta sa pinagmumulan ng sigaw. Sa gitna ng dilim, hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin. Pero sa kabila ng kaba, hindi namin alintana ang panganib. Ito na kaya ang simula ng mas kakaibang kwento sa field trip na ito? Ang araw ng field trip ay nag-uumapaw sa kasabikan. Tila dinadala ako ng hangin patungo sa isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Sa kabila ng maingay na bus, ang isip ko ay nakatuon lamang kay Russell. Ang bawat tunog ng gulong na umaandar ay tila musika na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, paano kung magkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya? Nagkataon ngang umupo si Russell sa likuran, malapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang kausap ang mga kaibigan. Hindi ko maiwasang magmasid, pilit na itinatago ang aking pagtingin. Minsan, nagkakatitigan kami at sa bawat pagkakataon, tila may kuryenteng dumadaloy sa akin. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata, mabilis akong nag-iwas ng tingin, natatakot na baka mabasa niya ang aking lihim. Nang makarating kami sa unang destinasyon, isang parke na puno ng makukulay na bulaklak, naglakad kami ng grupo. Pinili kong manatili sa likuran, umasa na makahanap ng tamang tiyempo. Si Ian, ang aking matalik na kaibigan,
ay palaging nakasuporta. Iyan, paano kaya kung makausap ko si Russell? Tanong ko sa kanya. Kaya mo yan, Ian. Basta't maging natural ka lang. Payo niya sa akin. Habang patuloy kami sa paglalakad, napansin ko si Russell na nag-iisa sa gilid ng isang fountain. Isang hindi inaasahang pagkakataon. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at unti-unting lumapit sa kanya. Maganda ang mga bulaklak, hindi ba? Bungad ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Tumingin siya sa akin, ngumiti, at tila walang iniisip na kakaiba. Oo, hindi ko akalain na ganito kaganda dito, sagot niya. Sa pagkakataong iyon, parang natunaw ang lahat ng kaba ko. Sinimulan naming pag-usapan ang simpleng bagay, mga asignatura, guro, at ang mga plano niya sa hinaharap. Habang nag-uusap, napansin ko ang lalim ng kanyang mga mata, ang sinseridad ng kanyang mga salita. Hindi ko akalain na magiging ganito kadali ang lahat. Sa aming pag-uusap, natuklasan ko na may pagkakatulad kami sa ilang bagay. Pareho kaming mahilig sa musika, lalo na sa mga lumang tugtugin. Sa bawat palitan ng salita, ang koneksyon namin ay lalong lumalalim. Ngunit, sa kabila ng kasiyahan, may bahagi ng isip ko ang nag-aalala. Paano kung malaman niyang may nararamdaman ako para sa kanya? Ano ang magiging reaksyon niya? Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang narinig namin ang tawag ng guro na nag-aanunsyo ng susunod na aktibidad, ang scavenger hunt. Ang bawat grupo ay binigyan ng listahan ng mga bagay na kailangang hanapin sa loob ng parke. Nagkataon na nasa iisang grupo kami ni Russell, kasama si Ian at iba pang kaklase. Habang abala kami sa paghahanap, hindi ko maiwasang mapansin ang pagiging masigla ni Russell. Palagi siyang may mga ideya. Palaging may nakikitang bagay na hindi namin napapansin. Sa isang pagkakataon, habang naghahanap kami ng isang uri ng bulaklak, nagkamali ako ng direksyon. Nakita ko si Russell na tumatawa, ngunit hindi sa akin, kundi sa pagkakamali ko. Iyan, dito, sigaw niya, sabay turo sa tamang direksyon. Nang matapos ang laro, kami ay nagtipon-tipon sa gitna ng parke. Ang saya ng lahat ay hindi maikakaila. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang hindi inaasahang pangyayari. Habang nag-uusap kami ni Ian, nakita ko ang isang piraso ng papel na nakatago sa ilalim ng backpack ni Russell. Ano yan? Tanong ko kay Ian, sabay turo sa papel. Agad niyang kinuha ang papel at binasa. Ang mga mata niya ay lumaki sa gulat. Ian, tingnan mo to, sabi niya, sabay pakita sa akin ng nakasulat. May lihim na nagmamasid sa'yo. Ang mensahe ay tila isang misteryo, isang palaisipan na hindi ko akalain. Napatingin kami ni Ian kay Russell, na abala sa pakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Sino ang nagsulat ng mensahe? At para kanino ito? Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng isang lihim na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng saya ng field trip, ang katanungan ay nag-iwan ng palaisipan sa akin. Sino ang nagmamasid? At ano ang kanyang intensyon? Sa pag-uwi namin, hindi ko maiwasang mag-isip. Ang mensaheng iyon ay maaaring mag-ugat ng bagong kwento, bagong pakikipagsapalaran. Sa likod ng lahat ng kasiyahan, isang misteryo ang nagsisimula at alam ko, ito ay may dalang pagbabago sa hinaharap. Nang marating namin ang sumunod na destinasyon ng aming field trip, ang isang makasaysayang lumang simbahan sa gitna ng isang maliit na bayan, agad akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi ko maintindihan kung dahil lang ba ito sa kasaysayan ng lugar o dahil sa kamalayan kong naroon si Russell. Ang tanging dahilan kung bakit ako sumama sa field trip na ito. Habang bumaba kami ng bus, abala ang mga kaklase ko sa pagkuha ng mga litrato at pagtingin sa paligid. Si Ian, na aking matalik na kaibigan, ay hindi rin maikakailang nasasabik sa pagbisita sa simbahan.
Alam kong mahilig siya sa kasaysayan at ito ang isa sa mga lugar na matagal na niyang gustong mapuntahan. Halika iyan, tawag ko sa kanya habang naglalakad kami papasok sa loob ng simbahan. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Ngunit sa likod ng isipan ko, alam kong ang gusto ko talagang makita ay si Russell. Nakita kong papasok na rin siya sa simbahan kasama ang kanyang mga kaibigan. May kakaiba siyang aura na parang laging may dalang liwanag kahit saan siya magpunta. Hindi ko maiwasang mapangiti tuwing nasusulyapan ko siya. Pagpasok namin sa loob, agad kong naramdaman ang lamig na dulot ng makakapal na pader ng simbahan. Ang malalaking stained glass na bintana ay nagbigay ng makulay na liwanag sa loob at ang katahimikang bumabalot ay tila nag-anyaya ng pagninilay. Habang iniisa-isa kong tingnan ang mga detalyeng nakaukit sa mga pader at altar, naramdaman ko ang paglapit ni Ian. Alam mo ba ang kwento sa likod ng simbahan na to? Tanong niya na may bahagyang pagkasabik. Medyo, sagot ko, pero mas gusto kong marinig mula sa'yo. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kasaysayan ng simbahan, kung paano ito itinayo noong panahon ng mga Kastila at kung paano ito naging simbolo ng katatagan ng mga tao sa bayan na ito. Habang nagsasalita siya, napansin ko ang pagkakaroon ng ilang grupo ng mga kaklase namin na tila nagkukumpulan sa isang bahagi ng simbahan. At naroon si Russell, tila may tinuturo sa kanila. Dumagdag pa ang interes ko nang makita kong may hawak siyang isang maliit na libro. Lumapit kami ni Ian upang makinig. Alam niyo ba na may mga kwento ng multo dito? Wika ni Russell na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sinasabing may pari raw na hindi matahimik ang kaluluwa at nagpaparamdam dito tuwing gabi. Nagkatinginan ang mga kaibigan niya habang ang ilan ay tila natakot sa sinabing iyon. Pero sa akin, mas lalo lang akong nahumaling sa kanyang kwento. Hindi ko alam kung bakit, pero ang pakiramdam na may nalalaman siya na hindi alam ng karamihan ay nagbigay sa akin ng kakaibang pagkamangha. Talaga? Biglang sulpot ni Ian na tila hindi kumbinsido. Baka naman gawa-gawa lang yan para takutin ang mga turista. Nagkibit balikat si Russell, tila nag-i-enjoy sa reaksyon ng mga tao. Sino ang nakakaalam? Pero may mga tao raw na nagsasabing naririnig nila ang tunog ng kampana kahit walang nagkakalimbang. Habang patuloy ang usapan tungkol sa mga kababalaghan, hindi ko naiwasang mapansin ang isang bagay na nakakalat sa sahig malapit sa altar. Isang maliit na piraso ng papel, tila lumang sulat na bahagyang nakalabas mula sa isang bitak. Napalapit ako rito at walang pag-aalinlangang dinampot ito. Habang hinihimas ko ang sulat, naramdaman ko ang kakaibang init na tila nanggagaling dito. Para bang may kung anong enerhiya na nagmumula sa papel na iyon. Nang buksan ko ito, nakita kong may mga nakasulat na salitang hindi ko maintindihan, pero tila pamilyar. May mga simbolo at marka na parang bahagi ng isang lumang lihim. Anong meron, Ian? Tanong ni Russell. Napansin ang aking pagka-absorb sa sulat. Wala. Sagot ko. Mabilis na tinupi ang papel. Isang lumang piraso ng papel lang. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong hindi ito basta-basta. Parang may bahagi sa akin na nagsasabing may koneksyon ito sa kwento ni Russell tungkol sa hindi matahimik na kaluluwa ng pari. Hindi ko alam kung paano, pero may kutob akong kailangan kong alamin ang lihim sa likod nito. Habang lumalabas kami ng simbahan, naramdaman ko ang pagpatak ng ulan. Bumilis ang galaw ng mga kaklase ko, nagmamadaling makabalik sa bus. Ngunit ako, tila nahuli ng oras, ay nagpaiwan. Pinagmamasdan ng simbahan na tila nagtatago ng napakaraming kwento. Palabas na sana ako nang biglang bumalik si Russell. Tumatakbo papasok ng simbahan, tila may nakalimutan.
Nagkatinginan kami at sa isang iglap ay naramdaman ko ang bigat ng sulat sa aking bulsa. May kung anong koneksyon sa pagitan ng sulat at ng kanyang misteryosong kwento. "Hey, Ian," sabi niya, medyo hinihingal. "May naiwan ka bang gamit?" Umiling ako, ngumingiti. "Wala, pero mukhang ikaw ang may hinahanap." Ngumiti rin siya, sabay sabing, "Wala, gusto ko lang siguraduhin na walang naiwang kwento." At doon, sa gitna ng ulan, naisip ko na baka hindi lang ang sulat ang may lihim. Baka pati si Russell ay may tinatago rin. Sa araw ng field trip, tila ang lahat ng bagay ay sumasang-ayon sa akin. Ang sikat ng araw ay banayad, may malamig na simoy ng hangin, at tila mas magiliw ang kapaligiran kaysa sa karaniwan. Nasa bus kami, at habang naglalakbay patungo sa aming destinasyon, hindi ko maiwasang mapansin si Russell na nakaupo lamang 3 upuan mula sa akin. Sa tuwing siya'y tumatawa, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwing siya'y masaya, at ang kanyang ngiti ay tila may kakaibang taglay na kapangyarihan na naglalagay ng liwanag sa kanyang paligid. Katabi ko si Ian, ang aking matalik na kaibigan. Siya ang unang nakakaalam ng aking lihim na pagtingin kay Russell. "Mukhang masaya ka ngayon, Ian." Biro niya sabay siko sa aking tagiliran. "Ano, plano mo na bang kausapin si Russell?" Napabuntong hininga ako. "Hindi ko alam, Ian. Parang ang hirap, lalo na't ang dami ng tao sa paligid. Baka mapahiya lang ako." Ngumiti si Ian sa akin, isang ngiting puno ng pag-unawa at suporta. "Huwag kang mag-alala. Darating din ang tamang pagkakataon." Nakarating kami sa isang lumang mansyon, sa gitna ng isang malawak na lupain. Ito ang destinasyon ng aming field trip. Sa loob ng mansyon, may iba't ibang silid na puno ng kasaysayan. Bawat isa'y may kani-kanyang kwento. Habang iniisa-isa namin ang mga silid, hindi ko maiwasang mapalapit kay Russell. Tila may puwersa na nagtutulak sa akin papunta sa kanya. Sa isang punto ng aming paglalakbay, napansin kong nagpaiwan si Russell sa isang library. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong ito na ang tamang pagkakataon. "Iyan, pupunta lang ako sa library. Gusto kong tingnan ang mga lumang libro doon," sabi ko sa kanya. Ngunit ang totoo'y gusto kong makipag-usap kay Russell. Pumasok ako sa library, at doon, nakita kong nag-iisa si Russell habang nagbabasa ng isang lumang aklat. "Uy, Russell," bati ko. Sinusubukang kontrolin ang panginginig ng aking boses. Tumingala siya at nginitian ako. "Hey, Ian, ganda ng mga libro dito, no? Ang dami nilang kwento." Tumango ako, sabay lapit sa kanyang kinatatayuan. "Oo nga, mahilig ka ba sa pagbabasa?" "Oo, lalo na yung mga kwentong may misteryo at pag-ibig." Sagot niya. Tila walang kaalam-alam sa aking nararamdaman. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong nararamdaman ang pagkalma ng aking kalooban. Parang lahat ng takot at kaba ay unti-unting nawawala. "Russell, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na..." Biglang may narinig kaming kalabog mula sa kabilang bahagi ng library. Pareho kaming napatigil, nagtinginan, at sabay na nagtungo sa pinagmulan ng ingay. Sa likod ng isang lumang bookshelf, may nakita kaming isang pinto na bahagyang nakabukas. Sa aming paglapit, naramdaman kong tila may kakaibang presensya roon. "Ano kaya ang nandito?" tanong ni Russell, puno ng pag-usisa. "Wala namang ibang tao kanina, di ba?" Sagot ko, habang unti-unting binubuksan ng pinto. Sa loob ng silid, may isang lumang diary na nakapatong sa mesa. Ang mga pahina nito'y tila hindi pa nabubuksan sa loob ng maraming taon. Pareho kaming lumapit at binuksan ang diary. Ang mga nakasulat sa loob nito'y mga kwento ng isang lihim na pag-ibig mula sa nakaraan. Habang binabasa namin ang mga pahina,
Unti-unti naming napagtanto na ang kwento ng pag-ibig na ito ay tila may koneksyon sa mansyon. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit sikat ang mansyon na to? Tanong ni Russell, puno ng pagtataka. Bawat pahina ay naglalaman ng pahayag ng damdamin ng isang tao para sa kanyang lihim na minamahal. Habang nagbabasa kami, parang may kakaibang koneksyon kaming nararamdaman sa kwento. May nararamdaman ka bang kakaiba, Ian? Tanong ni Russell habang nakatingin sa akin. Tumango ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Parang ito'y pamilyar. Nagpatuloy kami sa pagbabasa hanggang sa isang huling pahina kung saan nakasaad ang isang huling pahayag ng pag-ibig, ngunit may kasamang babala. Sa oras na ang lihim na pag-ibig ay matuklasan, isang dakilang desisyon ang kailangan mong gawin. Pangdata, biglang nagkatinginan kami ni Russell at sa mga mata niya, nakita ko ang isang tanong na hindi niya mabigkas. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig namin ang mga hakbang papunta sa library. Ian, Russell, nasaan kayo? Sigaw ni Ian, tila may pagka-alarma sa kanyang boses. Ang sandaling yon ay tila naging cliffhanger sa aming araw. Sa oras na iyon, alam kong isang dakilang desisyon ang kailangan kong gawin. Ngunit ang tanong, handa na ba akong ipahayag ang aking nararamdaman kay Russell o mananatiling lihim ang lahat gaya ng kwento sa diary? Maaga kaming nagising kinabukasan para sa ikalawang araw ng field trip. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, hindi ko maiwasang mapaisip kung paano ko makakahanap ng pagkakataon na makalapit kay Russell. Ang buong klase ay puno ng excitement, lalo na't ngayong araw ay pupunta kami sa isang sikat na beach resort. Naglalakad ako papunta sa bus habang nag-uusap sina Ian at ang iba pa naming kaklase. Sinikap kong hindi magmukhang masyadong sabik, ngunit sa totoo lang, parang may mga paru-paro sa tiyan ko. Pagdating namin sa resort, agad na nagtakbuhan ang lahat papunta sa dalampasigan. Ang init ng araw ay parang may kakaibang sigla sa hangin, at habang naglalakad kami sa buhangin, hindi ko maiwasang mapansin si Russell na nag-iisa sa isang bahagi ng beach. Naisip ko, ito na marahil ang pagkakataon ko. Ian, susunod ako. Gusto ko munang maglakad-lakad. Sabi ko sa kanya habang nakatingin sa direksyon ni Russell. Tumango lang siya, abala sa pakikipagkwentuhan sa iba. Dahan-dahan akong lumapit kay Russell. Nakatingin siya sa malayo. Tila may iniisip na malalim. Nagtaka ako kung ano ang nasa isip niya. Hey Russell, bati ko nang makalapit na ako. Nagulat siya sa pagdating ko at bumaling sa akin. Ngumiti siya, ngunit may halong pagtataka sa kanyang mga mata. Oh, Ian, di ko napansin na nandito ka na pala. Anya habang tinatanggal ang buhangin sa kanyang shorts. Maganda ang view, ano? Sabi ko, sabay tingin sa malawak na dagat. Tumango siya at pansamantala kaming natahimik. Ang alon ng dagat ang tanging naririnig sa paligid. Habang nakatayo kami doon, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa gilid ng kanyang bag, may nakalabas na notebook. Sa ibabaw nito, nakasulat ang pangalan ko. Bigla akong nagkaroon ng kakaibang kaba sa dibdib. Bakit may notebook si Russell na may pangalan ko? Hindi ko mapigilang magtanong sa sarili. Teka, ano yan? Tanong ko. Sabay turo sa notebook. Nagulat siya at agad na tinakpan ito. Kitang-kita ang pamumula sa kanyang mukha. Wala ito. Sorry, medyo magulo ang bag ko. Sabi niya, pilit nang ngumiti. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong. Russell, bakit may pangalan ko sa notebook mo? Usisa ko, hindi na kaya pang pigilan ng curiosity. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, na parang may gustong sabihin, ngunit nag-aalangan. Ian, pwede ba tayong mag-usap ng mas pribado? Tanong niya.
kasabay ng pagtayo at pagyaya sa akin sa mas tahimik na bahagi ng resort. Naglakad kami patungo sa isang bakanteng cottage. Habang naglalakad, unti-unti kong nararamdaman ang kabang bumabalot sa akin. Ano ba itong nangyayari? Bakit tila may misteryo sa pagitan namin? Pagdating sa loob, umupo siya sa isang bench at huminga ng malalim. Ian, may matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Simula niya. Ang puso ko, tila tumatakbo sa sobrang bilis. Ano yon, Russell? Tanong ko, hindi mapigilan ng excitement at kaba sa aking boses. Ian, matagal na kitang sinusulat sa notebook na yan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero ikaw ang inspirasyon ko. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Palihim kitang sinusulat sa mga tula at kwento ko. Ang kanyang boses, puno ng sincerity habang nakatingin siya sa akin. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Hindi ko inakala na ganito pala ang nararamdaman ni Russell. Pero bago pa man ako makapagsalita, may biglang tumawag sa amin mula sa labas. Ian, Russell, halika na. Oras na para sa games. Sigaw ni Claire, isa sa mga kaklase namin. Naputol ang sandali, ngunit ang mga mata ni Russell ay puno ng pag-asa na tila may hinihintay na sagot mula sa akin. Ian, pag-isipan mo muna. Mag-uusap ulit tayo mamaya, okay? Sabi niya. Sabay tayo at naglakad palabas ng cottage. Habang sinusundan ko siya palabas, hindi ko maiwasang mapaisip sa mga narinig ko. Sa lahat ng inaasahan ko sa field trip na ito, ang malaman ang nararamdaman ni Russell ang huli sa listahan ko. Pero ngayon, tila nag-iba ang lahat. Ang simpleng pagkakaibigan namin, may mas malalim palang kahulugan para sa kanya. Habang naglalakad kami pabalik sa grupo, isang bagay ang naglaro sa isip ko. Paano kung hindi lang pala ako ang may lihim na pagtingin? Paano kung may iba pang nakakaalam sa nararamdaman ni Russell? At paano kung may isa pang tao na may pakay na malaman ang aming sikreto? At doon, nagsimula ang mga pagdududa. Sino ang nagmamasid sa amin? Sino ang may alam sa aming lihim? Sa likod ng lahat ng ito, may bantabang nagkukubli. Ang hangin sa paligid ng bundok ay tila may kakaibang lamig at bango. Sa bawat hakbang ko sa makipot na daan, ramdam ko ang tibok ng puso kong parang nagmamakaawa na kumalma. Ang field trip na ito ay isa sa mga pagkakataong matagal ko nang inaasam, ang makasama si Russell. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit siya ang laman ng isip ko. Ngunit ang pag-asang makalapit sa kanya ay tila isang pangarap na nakabitin sa hangin. Habang naglalakad kami papunta sa campsite, naisip ko ang mga plano kong makipag-usap sa kanya. Ngunit paano ko sisimulan? Hindi naman kami talagang magkaibigan. At si Russell ay parang bituin na napakaliwanag, ngunit napakalayo. Sa gilid ng aking mata, nakita ko si Ian, isa sa mga kaibigan kong matagal nang nakakaalam ng nararamdaman ko para kay Russell. Minsan, parang alam ni Ian ang iniisip ko kahit hindi ko sabihin. Siguro dahil na rin sa mga tao ng pagkakaibigan namin. Ian, bulong ko habang sinisikap kong huwag magmukhang masyadong kinakabahan. Anong gagawin ko? Paano ko siya kakausapin? Ngumiti si Ian, iyong uri ng ngiti na nagtatago ng isang plano. Relax ka lang, Ian. Alam ko na kung paano kita matutulungan. Hindi ko sigurado kung dapat ba akong matuwa o mag-alala sa sinabi ni Ian. Kilala ko siya at madalas ang mga plano niya ay may kasamang kakulitan. Pero sa pagkakataong ito, handa akong sumugal. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng kanilang mga tent, lumapit si Ian kay Russell. Hindi ko naririnig ang pinag-uusapan nila, ngunit mula sa distansya, kitang-kita ko ang palitan ng ngiti at tawa. Parang may kurot sa puso ko habang pinagmamasdan sila.
Paano kung magkaibigan na pala sila at ako lang ang hindi nakakaalam? Ilang sandali pa, lumapit si Ian sa akin na may dalang dalawang baso ng juice. Ian, tara, sabi niya. Sabay abot sa akin ng isang baso. Punta tayo doon, makipagkwentuhan tayo kay Russell. Sa loob-loob ko, parang gusto kong tumanggi. Pero alam kong hindi ko dapat palampasin ang pagkakataon. Kasama si Ian, lumapit kami kay Russell na nakaupo sa isang malaking bato sa gilid ng campsite. Hi Russell, bati ni Ian na parang wala lang. Si Ian, gusto kang makilala. Napalunok ako ng laway nang marinig ang pangalan ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pakikipag-usap. Parang may buhol sa dila ko. Hi, Ian. Bati ni Russell, sabay ngiti. Lagi kitang nakikita sa klase. Mahilig ka palang mag-drawing, tama ba? Nagulat ako na alam niya ang tungkol sa akin. Oo. Medyo libangan ko lang. Ang galing nga eh, sagot ni Russell, tila interesado. Nakita ko yung gawa mo nung huling exhibit. Maganda talaga. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang saya na nararamdaman ko. Ang mga simpleng papuri mula sa kanya ay tila musika sa aking pandinig. Sa gitna ng aming kwentuhan, unti-unti kong naramdaman ang pagluwag ng tensyon. Parang unti-unting bumabalik ang dating saya na nawala sa akin ilang oras na ang nakalipas. Ngunit sa kabila ng kasayahan, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang may kung anong hindi tama. Napansin kong madalas kaming tinitingnan ni Ian na may parang lihim ng ngiti. Sa isang iglap, nagdesisyon akong tanungin siya. Ian, ano bang pinaplano mo? Tanong ko. Medyo nagbibiro ang tono. Ngumiti si Ian. Iyong ngiting alam kong may ibig sabihin. Basta Ian, magtiwala ka lang sa akin. Nagpatuloy ang gabi na puno ng tawanan at mga kwentuhan. Sa ilalim ng mga bituin, ang mundo ay tila naging mas maliit at mas malapit. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Russell, biglang tumayo si Ian. Okay mga kaibigan, oras na para sa huling bahagi ng plano. Sabi niya, tila may kasamang excitement. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit may kakaibang kaba ang naramdaman ko. Bago pa man ako makapag-isip, biglang tumayo si Russell at ngumiti sa akin. Ian, gusto mo bang sumama sa akin sa isang lugar? Tanong ni Russell. Parang bumagal ang oras. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Sa likod ng aking isip, nagtataka ako kung ano ang pinaplano ni Ian. Ngunit sa pagkakataong iyon, isa lang ang alam ko. Gusto kong sumama kay Russell. Tumango ako, sabay lingon kay Ian. Salamat Ian. Bulong ko. Ngunit sa tingin ko, may kung anong lihim ang kaibigan ko na hindi ko pa alam. Habang naglalakad kami papunta sa hindi ko alam na destinasyon, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may kasamang pangako. Ngunit sa likod ng saya, isang tanong ang bumabalot sa isip ko. Ano ang pinaplano ni Ian? At paano ito makakaapekto sa nararamdaman ko para kay Russell? Sa bawat hakbang, tila papalapit na kami sa isang bagong yugto ng kwento namin. Ngunit sa likod ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang field trip na ito ay hindi lang basta paglalakbay, kundi simula ng isang kwento na puno ng mga lihim, pag-asa at pagmamahal. Ang bus ay bumabaybay sa makipot na daan, paikot-ikot at tila walang katapusang zigzag. Sa bawat liko, nararamdaman ko ang pag-alon ng aking tiyan. Ngunit hindi ko maialis ang aking mga mata kay Russell na nakaupo ilang upuan lamang sa harap ko. Ang mga mata niya ay tila may sariling mundo, nakatuon sa labas ng bintana habang ang mga puno ay mabilis na nagdaraan. Para bang ang mga ito'y sumasayaw sa hangin. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang iniisip niya. Alam kong hindi niya alam ang nararamdaman ko. Paano nga ba? Hindi naman kami palaging nag-uusap. Sa totoo lang, bihira lang kaming magkausap.
Ngunit ang bawat pagkakataon na magkasama kami, kahit sa maliliit na grupo, ay para bang sapat na para sa akin. Ang field trip na ito ang naging daan upang makasama siya, kahit papaano. Nasa tabi ko si Ian, ang kaklase kong minsan ko na ring naging kaibigan. Tahimik siya at tila walang pakialam sa paligid. Medyo nababagot. Naglaro na lang siya ng ilang mobile game sa kanyang telepono. Paminsan-minsan, tinitingnan ko siya. Tinatanong ang sarili kung paano ko siya sasabihan tungkol sa nararamdaman ko. Ngunit ang ideya na baka ikalat niya ito sa aming klase ay tila isang bangungot. Bakit ka nga pala sumama sa field trip na to? Tanong ni Ian biglang, na ikinagulat ko. Gusto ko lang. Maganda kasi yung lugar na pupuntahan natin. Sagot ko habang pilit na dinadagdagan ang kumpiyansa sa tono ng aking boses. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit tila may alam na hindi ko pa sinasabi. Hindi nga, Ian. Alam ko kung bakit ka nandito. Sagot niya sa tono ng pagbibiro. Si Russell, di ba? Sa kanya ka talaga interesado? Medyo natigilan ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ewan ko sa'yo, Ian. Maganda lang talaga ang lugar. Pagsisinungaling ko pa rin. Ngunit ang ngiti ni Ian ay tila may alam na siyang hindi ko pa ibinabahagi. Bumalik siya sa kanyang laro. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang usapan. Nang bumaba kami sa bus, ang malamig na hangin ng bundok ay agad na bumalot sa amin. Ang tanawin ay kamangha-mangha. Ang mga bundok ay tila mga higanteng nakabantay sa paligid, habang ang mga ulap ay halos maabot ang tuktok ng mga puno. Hindi ko maiwasang humanga, ngunit ang mga mata ko ay patuloy na hinahanap si Russell. Maganda nga dito, sabi ko kay Ian, habang kami naglalakad. Sulit ang pagpunta natin. Oo, lalo na kung makakasama mo siya, sagot ni Ian na may pahiwatig sa kanyang tono. Habang naglalakad kami patungo sa isang maliit na talon, napansin ko si Russell na tila may hinahanap sa kanyang bag. Bumagal ako ng bahagya upang makasabay sa kanya. Russell, okay ka lang? Tanong ko, kahit na ang puso ko'y tila tumitibok ng mas mabilis. Iyan. Oo, okay lang. Nawawala lang yung isang bagay na hinahanap ko, sagot ni Russell, habang patuloy na naghalungkat sa kanyang bag. Yung kamera ko, hindi ko makita. Baka nasa ibang bulsa lang, sabi ko. Pilit na tinutulungan siya. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang paglapit ni Ian. Baka matulungan ka ni Ian, sabi ko, na ikinangiti ni Russell. Salamat, sagot ni Russell, sa isang ngiti na tila tumagos sa akin. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman ko ang kaginhawaan na kahit papaano, nakakasama ko siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi sa akin na nag-aalala. Paano kung malaman niya ang nararamdaman ko? Paano kung hindi niya ito tanggapin? Nang makarating kami sa talon, ang tunog ng tubig na bumabagsak mula sa taas ay tila musika sa aking pandinig. Habang ang iba'y nagkukuhanan ng litrato, si Russell ay tila abala pa rin sa paghahanap ng kanyang kamera. Nagdesisyon akong tulungan siya kahit na ang kaba ay naroon pa rin. Russell, baka nasa ibang bag mo lang, sabi ko habang muling tinitingnan ang kanyang mga dala. Ngunit sa aking paghahanap, may naramdaman akong kakaibang bagay. Isang maliit, punit na papel na tila may nakasulat na ilang salita. Hindi ko naiwasang basahin ito at ang mga salita ay tila mga patak ng ulan na bumagsak sa akin. Iyan, may gusto akong sabihin sa'yo, nakasulat sa papel. Natigilan ako, hindi ko alam kung para sa akin ba ang mensahe o kung para sa ibang Iyan. Ngunit ang kaisipan na baka may ibang tao sa isip ni Russell ay tila isang palaso na tumama sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Ang pag-asang makalapit sa kanya ay tila nawawala. Ngunit ang pag-asa rin na malaman kung ano ang tunay na nararamdaman niya ay nariyan pa rin.
Sa likod ng alaala ng field trip na ito, may isang tanong na nag-aabang ng sagot. Nang bumukas ang pinto ng bus, bumungad sa akin ang malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan. Ang mga puno ay tila nagkukwento ng kanilang sariling mga lihim, habang ang kanilang mga dahon ay sumasayaw sa alon ng hangin. Nasa kalagitnaan kami ng aming field trip, at sa wakas, narito kami sa lugar na pinakaaasam, ang Clouds Peak. Bawat isa sa amin ay sabik na bumaba ng bus, tila mga batang sabik na maglaro sa palaruan. Pero ako, iba ang aking pakay. Sa kabila ng ingay at sigla ng mga kaklase, hinahanap ng mga mata ko si Russell. Alam kong narito siya, ngunit sa dami ng mga tao, para siyang bula na naglaho. Kasama ko si Ian, ang matalik kong kaibigan, na tila nakakaintindi sa bawat tibok ng aking puso. Siya ang unang nakakaalam ng lihim kong pagtingin kay Russell. Ang ganda ng tanawin, ano? Sabi ni Ian habang kami naglalakad, papunta sa viewing deck. Tumango ako, ngunit ang isip ko'y nasa ibang dimensyon, sa kung nasaan si Russell. Habang patuloy kaming naglalakad, bigla kong nasilayan si Russell sa di kalayuan. Nakatayo siya sa gilid ng deck, tila nag-iisa. Ang kanyang buhok ay sumasabay sa hangin, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa mga ulap na tila abot kamay sa taas ng bundok. Iyan, doon si Russell. Bulong ko, sabay hila sa kanya patungo kay Russell. Ngunit nang malapit na kami, biglang bumaling si Russell sa amin at ngumiti. Ang init ng kanyang ngiti ay tila nagpaalab sa malamig na hangin. "Hey, Ian! Hey, pangalan ko." Bati niya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing binibigkas niya ang pangalan ko, parang may musika sa hangin. "Ang ganda rito, Russell," sabi ni Ian, na tila nagtatago ng kanyang sariling plano. "Perfect spot para sa mga pictures. Pwede bang sumali sa'yo si pangalan ko para sa ilang shots?" Hindi ko alam kung ano ang plano ni Ian, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asang ang nais kong mangyari ay magkatotoo. "Oo naman," sagot ni Russell, sabay abot ng kanyang kamera. "Mahilig ka rin sa photography?" Tanong niya sa akin habang kami nagsisimulang kumuha ng mga larawan. Habang inaayos ko ang kamera, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Ang mga simpleng tanong ay nagbunga ng mga kwentong hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Ang bawat segundo ay tila mahalaga, at kahit papaano, parang kami lang ang tao sa lugar na yon. "Ian, pwede bang ikaw muna ang kumuha ng shot? May gusto lang akong ipakita kay pangalan ko." Biglang sabi ni Russell, na ikinagulat ko. Ano ang gusto niyang ipakita? Lumakad kami palayo sa grupo, patungo sa isang maliit na pathway na may mga bulaklak sa gilid. Ang mga kulay nito ay parang sa panaginip, mga pulang rosas, dilaw na daisies at lilang lavender. "Alam mo ba, dito ko lagi gustong pumunta kapag may field trip," sabi ni Russell habang kami patuloy na naglalakad. Tahimik, malayo sa ingay ng lahat. Tumango ako, hindi alam kung ano ang isasagot. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko, at sa isang iglap, ang mundo ay tila tumigil. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, kaba, saya, o pag-asa. "May gusto akong sabihin sa'yo," sabi ni Russell, na ikinataas ng tibok ng aking puso. Buti na lang at walang ibang tao sa paligid. Tila kami lang ang nasa mundo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, biglang may tumawag sa kanya mula sa malayo. "Russell, dito ka na. Kailangan ka namin para sa group picture." Sigaw ng isa sa mga kaklase namin na tila bumalik sa amin sa realidad. Bumitaw si Russell sa kamay ko. Nagpaumanhin sa hindi inaasahang pagkagambala at naglakad palayo. Naiwan akong nakatayo roon, hindi alam kung ano ang mararamdaman. Habang naglalakad ako pabalik kay Ian,
Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Ano kaya ang gustong sabihin ni Russell? May kinalaman kaya ito sa nararamdaman ko para sa kanya? Nagpatuloy ako sa paglakad, ngunit ang mga tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin, tulad ng mga ulap sa taas ng bundok na hindi ko maabot. Sa dulo ng araw, alam kong may kailangan pa akong tuklasin. Isang lihim na maaring magbago sa lahat. Ang bus ay nasa kalagitnaan na ng biyahe nang mapansin kong tila hindi na ako payapa. Ang dami kong iniisip, lalo na tungkol kay Russell, ang dahilan kung bakit ako sumama sa field trip na ito. Nakaupo siya sa likuran, katabi ang mga kaibigan niyang abala sa paglalaro ng mga card game. Ako naman, nasa harapan, katabi si Ian na masayang nakikipag-usap sa aming mga kaklase. Pero kahit gaano kaingay ang paligid, ang isip ko'y nasa iisang tao lang. Okay ka lang ba, Ian? Tanong ko, pilit na tinatago ang pag-aalala sa tono ng boses ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaiba sa kanya simula pa kaninang umaga. Oo naman, sagot niya, sabay ngiti. Pero may kakaiba sa kanyang mga mata, tila may itinatago rin. Habang papalapit kami sa unang destinasyon, isang lumang simbahan na dinarayo ng mga turista, naisip ko kung paano ako makakahanap ng pagkakataon na makalapit kay Russell. Hindi ko pa rin siya nakakausap nang matagal mula nang magsimula ang field trip. Nagsisimula ng mangalay ang aking mga balikat sa bigat ng aking mga pag-iisip. Pagkababa namin ng bus, naglakad kami papunta sa simbahan. Ang romansa ng lugar ay tila nagbibigay ng pag-asa sa akin. Ang mga lumang bato, ang banayad na hangin, tila nagtutulak sa akin na gumawa ng hakbang para sa sarili kong kwento. Pero paano? Habang naglalakad, biglang lumapit si Ian sa akin. Gusto mo bang sumama sa grupo namin sa loob? Tanong niya. Nagulat ako sa alok niya. Madalas na si Ian ang aking kasama sa mga ganitong pagkakataon. Pero ngayon ay tila may ibang plano siya. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga mata ni Russell na tila palaging nagmamasid, kahit na malayo siya. Sige, sagot ko. Pumasok kami sa loob ng simbahan at namangha sa ganda ng arkitektura. Tumigil kami sa harap ng altar at naramdaman ko ang kakaibang katahimikan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang puso ko'y tila naguguluhan. Alam mo, may sasabihin sana ako sa'yo, bulong ni Ian, habang nakatingin sa altar. Ano yon? Tanong ko. Binabawi ang aking pansin mula sa mga iniisip ko kay Russell. May gusto akong ipagtapat, sabi ni Ian. Naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan, ang bigat ng kanyang boses, para bang tumigil ang oras. Ano ang sasabihin ni Ian? Naglaro ang iba't ibang senaryo sa isip ko, mga posibilidad na tila walang kasiguruhan. Ang dami kong gustong itanong, pero sa isang bahagi ng isip ko, naroon pa rin si Russell. Bago ko sabihin, pwede bang pakinggan mo muna ako? Patuloy niya. Tumango ako, nararamdaman ang tensyon sa pagitan namin. Si Ian, ang taong palaging nandyan sa tabi ko, ang palaging nagiging sandigan ko sa mga panahong di ko alam ang gagawin. Pero ngayon, parang may ibang pahiwatig sa bawat salita niya. Bata pa lang tayo, palagi nakitang kasama. At lagi mo ring kasama si Russell. Simula niya, habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Noong una, okay lang sa akin. Pero habang tumatagal, parang nag-iiba ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero sa puso ko, may nararamdaman akong kaba. Russell, siya yung dahilan kung bakit sumama ka dito, di ba? Tanong niya, na nagpatigil sa aking paghinga. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Pero alam ko sa sarili ko, iyon ang totoo. Nagustuhan ko si Russell, pero si Ian, siya ang palaging nandyan. Ang taong palaging naging bahagi ng buhay ko. Bakit mo nasabi yan? Tanong ko. Naguguluhan. Ngumiti si Ian, pero may lungkot sa kanyang mga mata.
Kasi Russell din ang dahilan kung bakit ako sumama. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan sa sinabi niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang dami kong gustong itanong, pero bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang tawag ng aming guro. Panahon na para bumalik sa bus. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang isip ko'y puno ng mga tanong. Ang puso ko'y tila nagtatambol sa kaba. Paano kung hindi lang pala ako ang may nararamdaman para kay Russell? Paano kung si Ian ay may itinatago ring damdamin? Habang bumabalik kami sa bus, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang susunod na mangyayari. Ang paglalakbay na ito ay tila puno ng pahiwatig, mga lihim na hindi ko inaasahan. At sa bus na ito, naroon si Russell, ang taong naging dahilan ng lahat. Ngunit naroon din si Ian, ang taong hindi ko akalaing may itinatago palang nararamdaman. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang field trip na ito ay puno ng pagtataka. At ang kwento namin ay patuloy na maglalakbay sa hindi tiyak na landas. Ang araw ng field trip ay dumating na. Sa wakas, isang pagkakataon para mapalapit kay Russell, ang taong matagal ko nang pinapangarap makilala ng lubusan. Kasama ko ang buong klase, kabilang si Russell na ngayon ay nakaupo sa likuran ng bus, malapit sa akin. Pinilit kong hindi magpakita ng labis na kagalakan, kahit pa ang puso ko'y tila nagtatatalon sa kaba at excitement. Habang binabaybay namin ang mahahabang kalsada patungo sa isang malawak na ecological park sa labas ng lungsod, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Si Russell, na abala sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, ay tila hindi aware sa mga lihim kong sulyap. Sa bawat hakbang ng bus, pakiramdam ko'y unti-unting lumalapit ang mundo namin sa isa't isa. Ian, kumusta ka? Tanong ni Russell habang nagkakaroon kami ng pagkakataong makapag-usap habang naglalakad papunta sa unang parte ng tour. Nagulat ako sa tanong niya. Sa totoo lang, hindi ko inasahan na mapapansin niya ako sa dami ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ayos lang naman. Sagot ko, pilit pinipigil ang pagkalito. Excited na ako sa mga makikita natin. Ngumiti siya at sa ngiti niyang iyon, nawala ang lahat ng agam-agam ko. Nagsimula kaming makipagpalitan ng mga kwento tungkol sa mga inaasahan namin sa field trip na ito, habang ang mga kaklase namin ay abala sa kani-kanilang mga lakad. Sa unang bahagi ng tour, pinakita sa amin ang iba't ibang uri ng halaman at hayop na matatagpuan lamang sa lugar na iyon. Panandalian kong nakalimutan ang aking plano dahil sa ganda ng kapaligiran. Ngunit sa tuwing titingin ako kay Russell, naroon ang paalala sa aking dahilan kung bakit ako narito. Sa bawat pagkakataon, sinubukan kong makalapit sa kanya. Nang kami ay huminto sa isang lugar kung saan tanaw ang isang magandang tanawin ng bundok, nagkaroon kami ng maikling pag-uusap. Ang ganda ng tanawin dito, hindi ba? Tanong niya. Oo, sobrang ganda. Mas lalo pang gumaganda kapag kasama ka, sagot ko, na hindi sinasadya ay nasabi ko ng hindi iniisip. Nagulat siya sa aking sinabi, ngunit ngumiti lamang siya pabalik. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng pag-unawa na tila sinasabi na alam niya ang lihim kong damdamin. Patuloy ang aming paglalakbay at unti-unti kong nararamdaman na nagiging komportable na kami sa isa't isa. Sa isang pagkakataon, habang kami ay naglalakad sa isang makipot na daan, nag-alok siyang tulungan ako sa aking bag na tila puno ng kung ano-ano. Sa simpleng gesture na yon, naramdaman ko ang kanyang kabaitan at sinseridad. Pagdating namin sa huling bahagi ng tour, nagkaroon kami ng pagkakataong magpahinga sa isang lugar na may mga maliliit na kubo. Sa paglipas ng oras, unti-unti nang dumadampi ang malamig na hangin ng dapit hapon. Pakiramdam ko ay bumalik kami sa realidad ng aming field trip. Ngunit hindi ko inalis
ang pag-asang magpatuloy ang aming mga pag-uusap. May sasabihin ka yata kanina, Ian? Tanong ni Russell, tila inaasahan ng isang bagay mula sa akin. Nagulat ako sa kanyang tanong at hindi ko alam kung paano sasagutin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may narinig kaming ingay mula sa isa sa mga kubo. Isa sa mga kaklase namin ang biglang tumakbo papunta sa amin. Tila may daladalang balita. "Russell, Ian, halika! May nangyari!" Sigaw niya. Agad kaming tumakbo papunta sa kubo at doon namin nakita ang isang kakaibang tagpo. Isa sa mga guro namin ay nanghihina at parang nawalan ng malay. Nagkakagulo ang mga tao at sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pagkapit ni Russell sa aking kamay. "Ian, kailangan natin ng tulong," sabi niya, tila nag-aalala sa nangyari. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong pakiramdam ang bumalot sa akin. Sa kabila ng sitwasyon, naroon kami ni Russell, magkasama sa isang sandali na hindi namin inaasahan. Habang ang ibang mga kaklase ay abala sa pagtulong, kami ni Russell ay nakatayo lamang, naguguluhan, ngunit nagkakaintindihan. Sa mga oras na iyon, naisip ko kung ano ang susunod na mangyayari. Ang field trip na ito ay nagsimula sa isang simpleng hangarin, ngunit ngayon, tila may mas malalim na kwento ang nabubuo. Ang lahat ay nagiging mas komplikado, at sa isang iglap, nawala ang focus ko sa aking plano. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon si Russell sa tabi ko at ang pagkakaintindihan namin ay tila nag-uumpisa pa lamang. Habang ang mga guro ay abala sa pag-asikaso sa nangyari, kami ni Russell ay nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang araw na ito, ngunit alam kong may isang bagay na nabuo sa pagitan namin. Ang tanong na naglalaro sa isip ko ay kung saan ito patungo at kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkakaintindihan namin ni Russell. At sa huli, habang unti-unting lumalalim ang gabi, naroon kaming dalawa, naghihintay sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa kaibuturan ng aking puso, hindi ko mawari kung bakit tila napakabilis ng tibok nito habang naglalakad kami sa makipot na daan patungo sa susunod naming destinasyon. Ang field trip na ito, na nagsimula lamang bilang isang simpleng plano upang mapalapit kay Russell, ay nagiging isang masalimuot na paglalakbay sa pagitan ng mga damdaming hindi ko pa lubos na nauunawaan. "Ang ganda ng tanawin, 'di ba?" Tanong ni Russell habang tumigil kami sa isang bahagi ng daan kung saan matatanaw ang malawak na karagatan. Ang sikat ng araw ay kuminang sa tubig, tila mga bituing naglalayag sa ilalim ng araw. Ngumiti ako, pilit na ikinukubli ang kaba sa aking dibdib. Oo, parang pwede kang mag-isip ng kahit ano rito at lahat ay magiging posible. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang init ng kanyang braso na bahagyang dumampi sa akin. Hindi ko mapigilan ang pag-aasam na sana'y hindi ito isang aksidente lamang. Sa likod ng aking isipan, pilit kong pinipigilan ang sarili na umasa sa mga senyales na baka naman ay may nararamdaman din siya para sa akin. "Alam mo, Ian," biglang sabi ni Russell na ikinagulat ko. "Matagal na kitang nakikita sa klase, pero ngayon ko lang talaga naramdaman na nakilala kita." Para akong natunaw sa kanyang sinabi. Sa bawat pagkakataong kasama ko siya sa field trip na ito, tila baga unti-unting lumalapit ang aking pangarap na maging bahagi ng kanyang mundo. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at mga pag-uusap, hindi ko pa rin sigurado kung paano ko sasabihin sa kanya ang aking tunay na nararamdaman. Habang naglalakad kami, biglang sumulpot si Clara, ang isa sa mga matalik na kaibigan ni Russell, mula sa likuran. "Hey Russell, Ian, ang dami niyong na-miss na kwento sa van. Dapat sumama kayo sa amin sa susunod." Napatingin si Russell kay Clara at ngumiti.
Pero hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang bahagyang pag-iwas ng tingin sa akin. Oo nga, sayang. Pero masaya rin naman dito sa labas. 'Di ba, Ian? Napatango na lamang ako habang pilit na ikinikubli ang kaba na unti-unting bumabalot sa akin. Napaisip ako kung may alam ba si Clara sa mga nararamdaman ko kay Russell. O baka naman ay may isang lihim na hindi ko pa alam sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumuhos ang ulan. Nagmadali kaming tumakbo, papunta sa isang maliit na kubo na nasa gilid ng daan. Tumatawa si Russell habang kami ay nababasa at hindi ko mapigilan ang pagtawarin kahit pabasang-basa na rin ako. Parang ganito rin tayo nung high school, di ba? Wika ni Russell na tila ba bumabalik sa nakaraan. Napatitig ako sa kanya, hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na may halong alaala at damdamin. Pero bago ko pa man nagawang mag-isip ng sasabihin, biglang may narinig kaming mga tawag mula sa grupo namin. Sila ay nasa dikalayuan at mukhang natagpuan na nila ang tamang landas. Halika na, sumama na tayo sa kanila, sabi ni Russell habang hinila ang aking kamay. Sa pagkakahila niya, naramdaman ko ang tila isang kuryenteng dumadaloy mula sa kanyang palad patungo sa akin. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng mga tawanan, sa gitna ng nagtatagong damdamin, naroroon kami, sumasabay sa agos ng pagkakataon. Pagdating namin sa grupo, nakita ko si Clara na nakatingin sa amin. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha na hindi ko mawari. Tila may isang lihim siyang alam na hindi ko pa nauunawaan. Habang patuloy ang aming paglalakbay, hindi ko maiwasan ang magtanong sa aking sarili. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Russell? At si Clara, ano ang kanyang papel sa kwento namin? Sa bawat hakbang, sa bawat pag-uusap, tila ba unti-unting lumalapit ang sagot sa mga tanong na ito. Ngunit sa dulo ng araw, habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng bundok, nagpakita si Russell ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Iyan, may gusto sana akong ibigay sa'yo. Tumibok ang puso ko. Hindi ko alam kung ano ang laman ng kahon na yon. At bago ko pa man nagawang itanong, biglang may narinig kaming tawag mula sa guru namin na nag-utos na bumalik na kami sa van. Sa gitna ng pag-aalala, kung ano nga ba ang laman ng kahon at kung ano ang ibig sabihin nito, natapos ang araw na iyon na puno ng mga tanong sa aking isipan. Sa pag-uwi namin, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang susunod na mangyayari. Sa likod ng mga tawanan at kwento, naroon ang isang lihim na naghihintay na mabunyag. Ang malamig na simoy ng hangin ay parang bumabalot sa akin habang nakaupo ako sa likod ng bus. Mula sa aking kinauupuan, tanaw ko ang walang katapusang kalangitan na tila ba nagsusumamo ng ating paglalakbay. Sa bawat pag-ugong ng bus, nararamdaman ko ang pagkabog ng aking puso. Ngunit hindi ito dahil sa excitement ng field trip. Hindi rin ito dahil sa bagong tanawin na matutuklasan namin, kundi dahil kay Russell. Ang tahimik, ngunit kaakit-akit na crush ko mula pa ng unang taon namin sa kolehiyo. Katabi ko si Ian, ang isa sa mga matalik kong kaibigan. Mula pa nung high school, hindi na kami naghiwalay. Sa kanya ako may lakas ng loob na ipagtapat ang halos lahat ng sikreto, pati na ang tungkol kay Russell. Ian, tingnan mo siya. Bulong ko habang itinuturo si Russell na nasa harap, abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Hindi ba siya ang perpektong halimbawa ng isang taong hindi mo dapat gustuhin, pero hindi mo mapigilan? Tumawa si Ian. Ang kanyang mga mata ay masaya habang pinagmamasdan ang aking pamumula. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa, pero natutuwa ako sa kakayahan mong magpanggap na hindi ka affected. Paano ba naman? Sagot ko. Ginagamit ko ang field trip na ito para mapalapit sa kanya, pero hanggang ngayon,
Hindi ko pa rin siya makausap ng maayos. Bumuntong hininga si Ian. Hindi mo naman kailangan pilitin. Minsan, ang mga bagay ay nagaganap sa paraang hindi mo inaasahan. Habang papalapit kami sa destinasyon, isa-isang bumaba ang mga estudyante mula sa bus. Ang unang destinasyon namin ay isang lumang simbahan, kilala sa makasaysayang arkitektura at misteryosong kwento ng nakaraan. Pagkarating doon, naramdaman ko ang kakaibang presensya ng lugar. May mga bulong na tila mula sa ibang panahon at ang mga anino ng nakaraan ay tila naglalaro sa paligid. Nagpaalam si Ian upang sumama sa ibang grupo at iniwan akong mag-isa sa pag-iikot sa simbahan. Naisip kong ito ang pagkakataon kong makalapit kay Russell. Naglakad-lakad ako, itinutuon ang pansin sa mga detalyeng nakaukit sa mga dingding. Hanggang sa narinig ko ang isang pamilyar na boses sa likuran ko. "Maganda, hindi ba?" tanong ni Russell, nakangiti habang naglalakad papunta sa akin. "Oo, sobrang ganda," ang sagot ko, pilit na pinipigil ang panginginig ng aking boses. Ang dami palang kwento ng simbahan na ito. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng interes habang tinitingnan ang paligid. Hindi ko akalain na ganito pala kamisteryoso ang lugar na ito. Parang may sariling buhay. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon. Parang sa isang iglap, naglaho ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Nakita ko si Russell na hindi lamang isang crush, kundi isang tao na may lalim at sipag na nauunawaan ang mga bagay na pinapahalagahan ko. Nagpatuloy ang aming pag-uusap hanggang sa makarating kami sa isang bahagi ng simbahan na halos walang tao. "Alam mo, matagal ko nang gustong makausap ka ng ganito," ang sabi ni Russell. Ang kanyang mga mata ay tila may ibang sinasabi na hindi ko mawari. "Talaga?" tanong ko. Pilit na pinipigil ang aking pagngiti. "Oo, may kakaiba sa'yo. Hindi ko lang alam kung ano. Pero natutuwa akong makilala ka ng mas mabuti." Napatingin siya sa akin. Ang kanyang titig ay puno ng sinseridad. Bago pa man ako makapagsalita, isang malakas na tunog ang narinig namin mula sa loob ng simbahan. Isang tunog na parang nagmumula sa mga lumang pinto na biglang bumukas. Nagkatinginan kami ni Russell, parehong nagtataka sa nangyari. "Anong iyon?" tanong ni Russell. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi ko rin alam, ngunit parang may puwersang humahatak sa akin papunta sa direksyon ng tunog." Hinawakan ko ang braso ni Russell at naglakad kami palapit sa pinanggalingan ng ingay. Habang papalapit kami, nakita namin ang isang lumang pinto na bahagyang nakabukas. Sa kabila nito, may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. "Parang may nangyayari sa loob," bulong ko. Ang aking puso ay muling kumabog sa kaba. "Dapat ba tayong pumasok?" tanong ni Russell. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at excitement. "Hindi ko alam, pero parang kailangan natin." At sa isang iglap, nagdesisyon kaming pumasok sa loob, dala ng pagnanasa na malaman ang sikreto ng lumang simbahan. Sa pagpasok namin, bungad sa amin ng isang kwarto na puno ng mga lumang aklat at kasangkapan. Sa gitna nito, may isang lumang altar na tila ba naglalaman ng hindi mabilang na lihim ng nakaraan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang isang lumang papel na nakapatong sa altar. May mga nakasulat na pangalan at isa sa mga pangalan na iyon ay pamilyar sa akin. "Russell, tingnan mo ito," ang sabi ko. Itinuro ang papel na may pangalan ng lola ko. "Ano ang ibig sabihin nito?" Nagkatinginan kami ni Russell. Parehong naguguluhan sa aming natuklasan. Ang field trip na ito ay nagdala sa amin hindi lang ng kasiyahan, kundi ng isang misteryo na hindi namin inaasahan. Isang lihim na maaaring magbago ng lahat ng nalalaman namin tungkol sa aming pamilya.
At sa sandaling iyon, alam kong hindi na lamang si Russell ang dahilan ng aking paglalakbay. Ang field trip na ito ay nagbukas ng bagong kabanata, isang kwento na puno ng pag-asa at panganib, at isang pagkakataon na makilala hindi lamang ang aking crush, kundi ang malalim na kasaysayan ng aking pamilya.